ating pong pag-usapan ang update patungkol po sa mga programa at aktibidad ng kasalukuyang administrasyon dito lang sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan mga kababayan, personal na binisita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung mga naging biktima ng sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila na ngayon po ay nananatili pansamantala sa Delpan Evacuation Center at Rosauro Almario Elementary School. Nakatanggap ng tig 10,000 pisong halaga ang nasa 2,100 pamilya. Bukod pa po ito sa mga ipinamahaging family food packs, blankets at sleeping mats. Ang nasabing mga tulong ay sa ilalim po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development, gayon din sa Office of the President. Prioridad po ng Pangulong Marcos Jr. ang kalusugan ng mga biktima ng sunog na inilikas at kasalukuyang nanunuluyan po sa Delpan Evacuation Center kung saan personal din pong kinamusta ng ating Pangulo ang kanila pong mga kondisyon. Nangako din po si Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na paghahatid ng food packs at iba pang tulong hanggang sa muling maitayo po ang kanilang mga tahanan. Inatasan na aniya si Manila Mayor Honey Lacuna para sa paghahatid ng napapanahong tulong at suporta para po sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Samantala mga kababayan, pinangunahan din po ng ating Pangulong Marcos Jr. yung turnover ceremony ng mga greenhouse at post-harvest facility para sa mga kababayan po natin magsasaka sa Lucban, Quezon. Mula ang mga ito sa Korea Partnership for Innovation of Agriculture na isang official development assistance program ng Rural Development Administration na pinakamalaking agricultural research and development organization sa Korea. Ayon sa Pangulo, dahil sa modernong panahon, kailangang matuto at masanay ang ating mga magsasaka ng makabagong teknolohiya at pamamaraan. Kabilang na po dito yung seed production na makakatulong para mabawasan ang importasyon ng Pilipinas at makakapili pa niya ng variety ng tanim na angkop sa ating bansa. Ang siyam na greenhouses, seedling, nursery at post-harvest facility na nasa Lucban ay makatutulong po para mapaigting ang potensyal ng 2,000 magsasaka, technicians, kanilang pamilya at komunidad. Dalaan niya sa mga training mula sa Korea at pagsasali ng proyekto sa mga magsasaka, hindi na ang pribadong mga korporasyon ang kikita, kundi ang mga magsasaka at ating pong mga kababayan. Ayon naman po kay Agriculture Secretary Francisco Tiula Urel, ang mga teknolohiyang kabilang na ang protective cultivation at greenhouse farming ay makapagdudulot po ng year-round o season-specific crop production para matiyak ang food security sa kabila po ng environmental uncertainties o mga bagay na walang katiyakan sa kalikasan. Ayon naman kay Lucban Mayor Agustin Villaverde, makasaysayan po yung pagpunta ng ating Pangulong Marcos Jr. sa kanilang lugar at ang paglilipat ng sa kanila ng pilot project para sa productive cultivating at post-harvest management ng mga gulay. Samantala mga kababayan, niretipikahan din ng Korea ang free trade agreement nito sa Pilipinas at Korea para sa pag-e-export ng mga gulay at prutas. Nagpasalamat naman po ang Pangulo sa suporta ng National Assembly ng Korea at pagratipika nito sa free trade agreement. Kasama po ang Pilipinas para makapasok ang mga produkto ng bansa sa Korean market, kabilang na mga pinya at saging. Pinabibilis na rin aniya ng Korea ang pagbibigay po ng bigas sa pamagitan ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. At iyan po muna ang ating update ngayong umaga. Abangan ang susunod pa natin pag-uusapan patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon dito lamang sa Mr. President on the Go.